I'm Paula. I'm Pam. And we're Two-Piece Chicks! And welcome back Sa aming 19th Episode. episode. And like we promised, hindi na to tungkol sa New Year, guys. Totoo. Yes. Totoo. Tama na, hindi na namin imimilk ang January. Oo. But this is the last episode for January. Oo. Ganyan. At dahil last episode to for the month, meron kami ulit bagong segment. At we will do this every month of season 2. Yes. So meron tayong ganitong segment. So, welcome to Flaming Hot Chicks. So, ang segment na to ay pag-uusapan namin ang aming mga hot takes. Yes. So, Ito yung mga ayun. controversial opinion namin. Controversial opinions, ganyan. Not necessarily about sex and relationships, guys. Dahil pwede rin naman. chicks. Pero pwede to mga controversial things. Mga katangahan lang din Mga yan. katangahan lang din. Ganyan. So, yan ang pag-uusapan namin. So, tulad nga ng sinasabi namin, the views and opinions of the host does not necessarily reflect the network. Taray mo na, kala mo naman may network. Pero, hindi namin sinasabi na mag-agree din kayo dito. Yes. Basically. Kasi, ano lang to, baka ending nito preference lang din namin eh. Pero, gusto lang namin i-share sa inyo ang mga perspective namin sa mga bagay-bagay. And, sa mga bagay, mga controversial na bagay. And, malay nyo, baka kayo agree din naman pala kayo. And hindi lang kami yung ganito mag-isip. Yes. Okay, so, number 1 natin, ako na, I'll start. Go. Ito, very controversial to, and fight me talaga. I will die on this hill. Fight me talaga. Pineapples belong on pizza. Bakit meron mo ayaw? Okay. Ito kasi, I don't know. Ang longest debate kasi is dapat hindi sinasamahan ng pineapple ang pizza. Why? Diba? Exactly. My question. Guys, ang sarap-sarap kaya ng Hawaiian pizza. Why? I don't know a lot of people kasi who dislike pineapples on pizza. So far, wala pa akong nakikilala na talagang, yun nga, they will die on the hill na bawal ang pineapple sa pizza. But do you know someone? Hindi daw kasi dapat belong ang fruits sa sa pizza. Okay. Oo, hindi daw dapat nilalagyan ng fruits ang pizza kasi it's a savory snack. Because, talaga, fight me talaga. Masarap talaga ang Hawaiian. Okay, saan galing yung rule? Well, sinasabi lang, parang hindi naman daw kasi, parang hindi siya usual kasi na may fruits sa savory na snack. Parang ganun. Okay, but I think it depends on the flavor pa rin. Kasi True, if you're going for Hawaiian, talaga, yung pineapple kasi ang nagpapa-Hawaiian sa Hawaiian pizza. Alam mo, merong mga tao na nang-judge ng mga taong may gusto ng Hawaiian pizza. Okay. Kasi they're saying na, ano ba yan, chip mo naman, Hawaiian lang gusto mo. Kasi, oh my God! Kasi basic yung Hawaiian, di ba? Kasi ham and pineapple lang naman siya on a pizza. Pero, sarap niya talaga. As in, gusto ko yung all-in na pizza na lahat, pati pineapples nandun. Uy, masarap yun yung overload, super overload ng Greenwich. Guys. Promise, ang sarap. Talaga, fight me. Ako just for the record, bet ko yung Hawaiian na pizza, ganyan. Ang gusto ko kasi doon, yung naglalaban yung sweet and salty, ganyan. It reminds me of yung kettle corn na popcorn, di ba? Na sweet and salty siya, di ba? So parang ganun din yung dating sa akin nung Hawaiian pizza. O kaya adobo na may pineapple. Ganyan. Di ba yung mga savory na may mga hint ng mga sweetness. Alam mo, sigit ayaw nung ganun. Ayaw niya ng adobo na may pineapple. Uy, sarap ko yun. Ang sarap nun. Kasi nga, yun nga, yung principle nga na dapat pag savory na pagkain, wala siyang fruit. Okay, is what they're saying. So, yun talagang hot take ko. Bakit ba? Bakit ba ayaw niyo yung pineapple doon? Sarap-sarap ng pineapple eh. Okay, let's just agree to disagree na kung ayaw niyo ng Hawaiian pizza, ay di wag kayo kumain ng Hawaiian Wag pizza. Wag niyo na lang akong i-judge na gusto ko yung pineapple na pizza. Meron pa kasing yun lang kasi yung afford mo. Hello, afford ko naman yung overload. Masarap lang yung
Hawaiian pizza. At hindi- Pero na-offend ako very slight doon sa ganong comment. Pero, na hindi mo afford yung hindi daw kasi afford yung normal na pizza na Guys, marami for siyang, context, kaya niyang bilhin yung tindahan ng pizza. yung maraming sahog. Yung maraming sahog Yung mga kasi. meat lovers, ganyan, mga Supreme. Oo, ganun. grabe talaga. Okay lang naman na hindi mo gusto yung Hawaiian. Or Oo, yung, pero ba't kailangan may side comment pang bakit kasama? kailangan ni-judge mo pa Oo. yung buying power ko? 'Di ba? Pero talaga, tsaka parang sobrang konti lang ng taong kilala ko na na gusto yung Hawaiian or yung pizza na may pineapple. Hindi lang kasi Hawaiian yung pizza na Oo, merong Supreme na merong pineapple. may halo siyang pineapple. Super Supreme, ganun. Sobrang konti lang ng and feeling ko yung friendship namin ni Pau, kilala mo si Pau, Oo. yun yung isa sa mga foundation niya. Yung agree kaming dalawa na pineapples belong on pizza. As Okay. in, grabe, isa yun sa mga foundation ng friendship namin ng isa kong close friend. Kasi, konti lang yung tao na na parang gusto nila na merong pineapple nga yung pizza nila. And very few lang yung nakaka-enjoy. Ewan ko kung bakit. Okay. Ang sarap-sarap kaya. Ang Gusto ko tuloy sarap-sarap. ng Hawaiian pizza. Ang sarap kaya ang Hawaiian pizza. Yeah. Kakakain ko Lalo lang ng yung Hawaiian pizza kahapon. gusto Ang ko. sarap. Lalo yung sa both Pizza Hut and Greenwich meron silang ganun na yung Super Supreme na merong May kasamang pineapple. pineapples. Oo. Oo. Yun. Kasi yung regular Supreme nila is savory lang talaga. Ah, Walang oo. sweet. Walang fruit. So yung Super Supreme is yung merong Perfect. pineapple. Ang sarap. tapos stuffed crust. Oh my Grabe. God. Ang sarap. Talaga. Fight me. Ayun. Fight me talaga. I will die on this hill. Talaga. Ang sarap ng pineapple sa sa pizza. Sa pizza. Truly naman. Kasi gusto ko yung mix ng yun nga. Yung halo yung sweet and savory na mix. Bet na bet ko yung True. Bet na bet ko yung lasa niya. So, perfect. okay, Oh, ako yan. naman ang hot take ko bilang nasa pagkain tayo. Ako ay naniniwala na hindi ka totoong coffee lover kung ang iniinom mo lang ay frap. Girl! Ang frap ay asukal. Oo, siya? Asukal gatas na merong konting Konting kape. kape. Oo. Yes. Pag sinabi mo kasing ito kasi, Parang kasi siya, borderline, siya, smoothie ba yun? Or milkshake, ganyan. Oo, Borderline milkshake milkshake. siya, ganyan. Okay, siguro, meron din akong era na puro frap lang ang iniinom ko and then I claim to be a coffee lover. Pero nung naging totoong coffee lover na kasi ako na talagang umiinom ako ng mga Americano, ganyan, yung mga espresso shot, ganyan. Doon ko talaga na-appreciate yung power ng kape. Na as in, 'di ba? Yung And I was black, yung black na yung black coffee. talaga, and I was so happy that it was made legal kasi yung epekto niya borderline illegal guys. Talaga ba? Caffeine Kasi is addictive. Yes, it's addictive. Yes, pero kasi siya, yung effect niya sa katawan ng tao is just to para magising ka. yung pagiging alert mo na hindi na katulad ng ibang drugs na merong ibang side effect na, 'di ba? Pero yeah, I'm just glad na yun nga, legal ang kape dahil kailangan natin yan as mga tired millennials, ganon. Pero kung ang may order mo lang palagi ay frap, milkshake lover ka, hindi ka pa coffee lover. Coffee lover. Yes, try mong mag-Americano, yung pinaka-basic, as in yung black coffee lang, ganyan. And then if you don't like it, then don't be like, I'm a coffee lover. Ganyan, sa IG, tigilan nyo ako, please. Please. Pero ako never ko na-try yung Americano. Talaga? Oo, never ko na-try. Yung sa bahay lang, yung titimpla kang black coffee. Ayaw mo ng black talaga. Ayoko. Ako nung bet na bet ko ang black. It's bitter. Yeah, that's the whole point of coffee. Ayoko Coffee is nga bitter siya. talaga. So, Oo. okay, ayaw mo ng bitter na kape. So, how do you like your Iced coffee? Iced coffee Iced na Latte. So, yung, may creamer and sugar. siya. Okay, so yung Normal normal na kape. Tapos iced. Ayaw mo ng hot. Iced. Depende sa sa kapag malamig sa labas, pwedeng hot. Mhm. Tapos yung pag kailangan yung alerto ka, ayun, hot. Mas Hot, okay oo, pag hot. Kasi kapag ice na siya, natutunawan siya ng yellow Oo, so parang nadidilute. nadidilute siya. So kapag hot siya, yun, maano mo talaga yung kape. Pero pag normalan nyo, yung pretty ka lang, gusto mo lang may kape ka, iced coffee talaga Iced ang the coffee. best.
Ako para sa akin yung iced coffee ko is yung parang ano siya, hindi siya everyday indulgence na ano. Para sa akin, meron akong normal coffee. Tapos meron akong parang celebration coffee, ganyan. Or parang party coffee, ganon. So, ang basic coffee ko is, yun nga, black, Americano. Either Americano or yung French vanilla nga ng 7-Eleven. Yun lang. Doon ano lang ako doon sa dalawa. Tapos when I'm feeling fancy, ganyan, order ako ng caramel macchiato, ganyan. Caramel macchiato. And pwede yung dark chocolate mocha, ganyan. I-share natin yung yung trivia ni Kuya sa macchiato. Ano yan? Meron kami, i-share sa inyo na trivia. Tapos yun sa amin ng aming producer, yung aming kapatid na si Alfred, no? Meron kasi kami time na bumili kami ng caramel macchiato. Tapos after, hinalo din namin yung macchiato. Tapos, pinunan niya kami. Sabi niya, bakit nyo hinalo? Sabi niya, wala, gusto namin. Alam niyo ba na ang whole point ng macchiato is paghiwalayin yung dalawang component na yun ng kape? Kasi pag hinalo mo yan, latte na lang yan. Sana naglatte na lang kayo, pinahirapan nyo pa yung barista paghiwalayin. Yun yung yung purpose ng macchiato. So, okay. So, simula noon, every time macchiato kami, hindi namin hinahalo. Ako hindi na ako order ng macchiato. Naglalate ka na lang. Para hindi mapuna. Pero, ayun, ano daw kasi, parang ibang language siya na ang ibig sabihin ay marked. Markado. Markado, ibig sabihin may mark kung nasan yung milk at nasan yung coffee. Kaya siya, macchiato means marked. So, kaya di ba merong sinasabi na yung upside down macchiato, ibig sabihin baligtad. Hindi ko alam kung ano yung normal, kung nasa ilalim yung kape. I think nasa ilalim yung kape. Kasi mas dark yung nasa ilalim. Pag nasa ilalim yung kape, correct nyo na lang kami kung mali ito. Pero yung normal na macchiato, may tinatawag na macchiato and yung upside down macchiato. Ibig sabihin baligtad. So nasa taas either yung gatas or nasa baba yung kape. Yung pala yun. Okay. Kasi I've heard people ordering upside sa Starbucks. Down macchiato. So baligtad yung ganon. So, i-correct nyo na lang kung mali ito. Pero, pero ang talaga, ang pinakamali doon is hinalo mo nga yung macchiato. Kasi, ano siya, parang, ewan ko, ni-research niya kasi yan nung wala siyang magawa sa buhay niya. Kaya sabi namin sa kanya, Kuya, maghanap pa rin ng trabaho. Parang yung mga trivia mo parang wala nang, imbis na nakatulong na pa kami. But it was nice to know Kasi, diba, pinahirapan mo nga naman yung baristang balance nung... Again, i-correct nyo kami kasi baka mamaya mali itong information na sinasabi namin. Yes, pero pero yun nga, pinahirapan mo pa yung barista paghiwalayin yung mo, tas hinalo mo lang din. Sana naglatte ka na lang. Ka na lang. O kaya ka na lang, vanilla frap. Yun, basic bitch ka talaga nun, vanilla frap. Wala, very vanilla ka, walang ibang halo. Ano lang yun, yellow lang yun, saka milk. Walang ibang cream. Tsaka walang ibang halo 'yun. So ayun ang ang hot take mo sa mga coffee lovers. So tayo yung next ko na hot take ay related sa pagiging lover din. So ang hot take ko, hindi ka dog lover. Kung ang gusto mo lang is yung mga may breed na aso. Yes, agree. Applies to all. Hindi ka cat lover kung ang gusto mo lang is yung mga may breed na cats or yung mga indoor cats. And wala kang compassion sa mga stray animals. True. Hindi ka, Hindi ako, A lot of people claim to be dog or cat lovers, pero nandidiri sila sa strays. True. Alam mo, ayoko rin kasi magpaka-hypocrite na from the start, gusto ko na, kumbaga, may compassion ako sa mga stray animals. Hindi ganun. Dati, gusto ko lang yung cute. Cute. Basta Shih Tzu yan, cute. Oo, basta Shih Tzu na aso, go ako dyan Pero pag ibang breed na animals or mga stray, mga aspin, di ko sila trip. Dati. Tapos, kasi syempre lang din ako noon baguhan ako na fur parent nung time na yon, and hindi ko fully na-understand kung paano mag-alaga ng aso nung time na yon. Kasi nga, hindi naman ako bumibili ng dog food nung time na yun kasi syempre si mama naman lahat yung bumibili nun. Kumbaga, taga-alaga lang talaga ako ng aso. Pero nung na-realize ko na hindi pala lahat ng aso,
hindi pala lahat ng aso na-experience yung mga na-experience ng aso ko. Basically. Like, yung mga stray animals nga na imbis na pabayaan na lang sila ng mga tao, sinasaktan pa sila. True. Yung mga may special place kayo sa health talaga, True. yung mga nananakit na mga stray animals. Hayaan nyo na lang sila, hindi naman sila nananakit. Hindi naman kayo inaano. Issue nyo na lang ng maayos, ganon. Ang pinakaayo ko talaga yung nagsasaboy ng hot water sa cats. True. Ang sama ng ugali nyo. Grabe, ang sama ng ugali nyo. Alam mo, sorry isa yan sa mga bagay kung bakit hindi ko trip si Kim Cho. Kasi meron siyang comment na ganyan. Talaga na nang ba? babanli siya ng hot water sa mga pusa na nagme-mate sa bubong. Ganyan. Banlian niyo ng mainit na tubig. Talagang bad shot ka talaga sa akin, te, ever since that comment. Issue away nyo na lang sila. Ganun mo lang. Parang, di ba? Ba't kailangan mong saktan? Yun yun. Lahat yan, sa lahat nag-a-apply yan na animals na talaga ba? Tapos, nag-aano ka ng aspin, tapos sa bahay yung mga aso mo. Di ba? Love na love mo. Pares lang naman sila. True. Aso lang din naman sila. Siguro swerte lang din yung nakuha mo kasi nga, syempre, cute sila. May extra points, may face card, kumbaga, ang mga cute na aso. And then, ayun nga, inaano ko din na wag na kayong mag-shop, bumili ng mga aso. Kasi, hindi nyo nakikita kung yung reality ng pagbibreed ng aso. I mean, kasi basta yung mga nakikita ko lang ng mga docu na nahihirapan yung asong mag-anak ng mag-anak kasi nga binibenta nila, pinagkakakitaan nila. Kung walang bibili sa kanila, hindi sila magbibreed ng ganyang aso. And then, ang dami-daming strays. Sila na lang yung i-adopt nyo. Adopt nyo na lang sila. Sila na lang yung alagaan. Ang dami-daming shelter na pwede kayong kumuha ng dogs doon na mas kumbaga mas malalove pa nila kayo kasi syempre konti na lang yung kumbaga yung mga ibang na rescue doon yung mga senior na. Yun mas pa yun, mas magiging okay pa yung buhay nila kung sila na lang sana yung kinuha nyo apart yung instead of kumuha kayo ng mga cute. I mean, wala naman no shame to people na bumibili ng mga ganun. It's just that kung meron kayong chance na sana mag-adopt na lang kayo. So, tsaka yung mga aso namin, kasi 'di ba yung mga aso namin nag-aanak din sila. Ako, number one principle ko talaga is hindi ako nagbebenta ng aso kapag kunyari yung aso namin ngayon, nanganak siya ng litter, meron siyang litter na 5 liter. Never ko silang binenta. Ang condition ko lang is wag mo silang itatali at wag mo silang ikukulong and mahalin mo lang yung aso. Yun lang yung condition ko. Kahit wag mo na silang bayaran sa akin. Yun lang yung condition ko. Wag mong itali, wag mong ikulong and bigyan mo sila ng magandang life. Kasi, paano yun? Dog lover ka tapos selective. Hindi pwede. True. Hindi pwedeng selective. Yeah. Saka hindi ko naman sinasabi din na okay, porket may aso ka na, may breed sa bahay, kailangan ampunin mo din lahat. Hindi. Ang sa akin lang is maging ka lang. Okay, kung nandyan sila, wag mo na lang silang saktan. Ayun. Kung kaya mo silang ipa-adapt or ipa-rescue sa mga kung meron kang ganong klaseng contact, why not? 'Di ba? I-ano mo sila. Kumbaga, pagkalat mo na merong mga pwedeng ampunin na mga ganong dogs. Kasi marami dyan guys na mga talagang dog lover na gusto talaga nilang mag-alaga ng dogs. Tapos sila talaga yung mga willing na mag-alaga as in yung magagaranti mo that the dog will have a good life with them, ganyan. True. And naman talaga, napakasimple lang nito guys. If you can't help them, at least don't hurt them. Oo, wag na lang saktan diba? sila. Oo. At saka, alam mo, number 1 na lagi nasasaktan talaga is yung mga pusa. Pusa. Oo, yung dito mga sa amin ang pusa. dami niyan. Oo. Alam niyo, wag niyo na lang silang saktan. Kaya yung mga pusa, lagi silang ilag sa tao kasi alam nila na sasaktan sila. Wag nyo na lang, pabayaan nyo na lang sila na paalisin nyo. Pag sinaway nyo naman, aalis naman aalis yun. naman siya. Hindi nyo naman kailangan saktan, paluin. Banlian ng mainit na tubig. Banlian ng mainit na tubig. Talaga. Kasi, meron nga dyan, meron pang hawak na pamalo Yung, merong time na, na nakawala yung mga dogs. Mga dogs ko nakawala sila. Tapos, nahuli ko na, siya, parang hinahabol siya ng isang person. Tapos, merong hawak na pamalo. Talagang willing akong i-chokeslam yung taong yun Chokeslam mo nga, hindi naman. Sabi ko, talaga, nagalit ako nainis ako talaga ba? Sasaktan mo? Kumakain ng chokes to go yan.
Pinapakain ko ng chokes to go, papaluin mo lang. Ang ulam niyan, chokes to go, tapos papaluin mo lang ng panungkit ng sampay. Grabe Pero talaga. ano nga ginawa mo nung nakita Hindi, mo sinaway ko lang. Mm. Tapos sabi ko, wag niyo na pong saktan. Sabi kong ganun. Alam po nila, marunong po yung mga yan, sabi ko. Ayun. At saka very eye-opening din kasi sa akin yung mag-rescue eh. Kasi nga may rescue kami. Yes. Although most of 90% of the time nakaka-bad trip siya. Kasi sutil talaga siya. Sutil talaga siya. Papi pa kasi din. Oo, papi pa kasi siya. Tapos, parang, ngayon kasi wala nang pakiramdam yung, okay, nangat-ngat, okay. Wala na akong, ganun talaga, nangat-ngat, wala na tayong magagawa. So, kumbaga, eye-opening sa akin yung ganun na mag-alaga ng mga aspin. Kasi bukod dun naman sa nirescue namin, meron din akong yung mga aspin ko din kasi meron din akong mga inampon. And then, ayun nga, tsaka, guys, ang mga aspin, hindi nila kailangan maligo. Hindi sila bumabaho. Actually, totoo yan. Totoo yan. Di ba yung mga aso ko? Yung mga aso ko, once a year lang sila maligo, guys. Kada New Year lang sila naliligo. Totoo yan. No joke. As in, New Year lang sila naliligo. Merong malamala, siguro mga twice or thrice, pero hindi lalampas sa 12 na months yung ligo nila. Kumbaga, never mo silang kailangan liguan ng madalas. Lalo na si Kuya Sedi. Si Sedi. Kuya Sedi Talaga talaga. 1 year lang, once a year lang yun siya maligo. Kaya parang bagong sensation sa kanya kada liliguan siya. Kaya ayun yung siguro yung mga ibang aspin, siguro iba. Pero yung yung aspin din na nakuha namin, hindi niya kailangan maligo eh. Yun. Nice. So, yun, wag mo i-brand yung sarili mo na dog lover ka, tapos hindi ka, nananakit ka ng aspin or nananakit ka ng mga puspin. True. Wag ganon. Tigilan nyo yung mga ganyan-ganyan. Nananakit kayo ng mga wala namang kalaban-laban. Okay. Itong next na i-share kong hot take, feeling ko medyo lit na to. Doon sa napag-usapan natin kasi nag-start tayo sa sa food lover, ganyan, tapos sa dog lover. Ito medyo malayo na yung leap nito, no? Bilang katatapos lang ng holidays, ayan, ito, related to doon, ayan. Yung hot take ay pagdating sa pagkuha ng ninong-ninang. Oh. Ayan. Marami siyang branches, pero I will share branches. I will share the first branch is yung sinasabi natin na pag kinukuha kang ninong or ninang ng bata, bawal kang tumanggi. Kasi hindi ko alam kung anong rational, pero sabi lang bawal kang tumanggi. So pag sinabi sa'yo na, uy, ninang ka ng anak ko, wala ka nang say, ninong or ninang ka na. I think we should leave that sa hindi na pala ito yung episode. Bagong episode naman na to, hot take. I think that should be abolished ba? Hindi naman tulo. Or I think we should just stop doing that. Na kasi bakit? Bakit ba? Kasi unang-una, bakit ka ba kumukuha ng godfather or godmother para sa anak mo? Ano bang silbi niyan? Okay? So, eto sa pagkakaalam ko, bilang ilang beses na akong nakuhang ninang, ganyan. Ito, words to ng pare, dun sa simbahan. Ang role nyo bilang mga ninong-ninang ng batang ito ay maging role model. Ganyan, maging role model sa bata, maging takbuhan nila, pangalawa nilang magulang. Sa mga oras na hindi sila kayang alagaan or pag-pay attention ng mga magulang nila. Oh, yun yung words ni Father. Okay? Wala siyang na bawal kayong tumanggi. Ganyan, walang ganun walang rule. Hindi ko alam kung sino nagpauso nung rule na yon. Sige, proceed na tayo sa ibang branches. Wala din doon na obligado kayong magbigay ng pera pang-birthday ng bata. Pera pang-birthday, pera pang-luho, pera pamasko. Yan, lalo na yan, yung pamasko na yan. Okay? Wala yun sa sinabi ni Father. Ano pa ba? Actually, yun lang yung parang yung actually, sa culture natin yun. Kasi, sa Filipino culture yung ganyan. Kasi, pag nakikita ko lang sa Western movies, ang godfather ng bata ay isang set lang. Ang godparents ay isa lang, di ba? Isang set lang. Isang godmother, isang godfather. Oo. Tapos parang privilege siya na binibigay. Hindi siya yung parang obligasyon. Oo. Parang sa mga movies ko lang to nakita, hindi ko alam na
na parang privilege for someone na mapili na godfather, godmother. Kasi they don't take it lightly, 'di ba? Dito kasi sa atin, paramihan nga ng ninong-ninang dito actually, paramihan. Oo, paramihan, which is I don't understand why. Kasi nga parang maraming nga mag-ambag-ambag sa Ayun pala. So if that's the rationale, okay, I understand na sige, kung if I'm that kind of parent, ganun nga naman yung maging mindset ko. Kasi syempre naririnig ko dati na, kunin mo yan, mayaman yun, daming pera yan. Oo, ganun ganun ang ano natin sa mga... Well, umamin na tayo, guys. Mga panahon natin, ganyan. Pero growing up din kasi, merong time na na-outgrow mo na yung desire mo na mamasko eh. Siguro that stops when you're in your preteen years. Na meron ka ng hiya. Pero ang ano kasi dito is yung mga magulang na pinupush pa yung mga yung bata nahihiya na, ayaw nang makiharap sa mga adults, pero pinupush or sila pa yung mismong nag-message ganon. Ihingi ko ng pamasko sa iyo yung anak ko, ganyan. Okay, so guys, ako shout out sa mga inaanak ko. Bilang lang kayo at kilala ko kayong lahat. So ako sabi ko talaga dun sa isa kong inaanak, hindi pwedeng kakamustahin mo lang ako pag Pasko. Sabi ko, kamustahin mo rin ako kasi hindi lang bilang ninang mo yung buhay ko. And yun nga, sabi nga namin, hindi lang pera ang kaya namin ibigay sa inyo. Kaya namin mag-guide, 'di ba? Kung meron kayong mga tanong sa life in general, kung gusto niyo nang may makikinig sa inyo, yun mas ma-appreciate namin yun. Kung bukod dun sa, kasi parang ano na rin, ako personally, parang feeling ko, ay obligado akong magbigay. Ganon. Ayoko nang ganon eh. Versus out of talagang gusto kong magbigay. Out of the goodness of your heart. Guys, totoo naman na it's better to wala give. Siyang goodness of the heart. Hindi, joke. Kasi wala, maitim ang budhi ko. Hindi, totoo naman, I agree with the saying na it's better to give than to receive if it's from the bottom of your heart. If you're giving willingly and you're not being forced, you're not being coerced into it. True. Yun ang gusto ko lang talagang i-point out dito na kasi ako over the years I've built a reputation as the madamot na ninang. Kasi hindi wala kayong mahihita sa akin talaga pag Pasko. Hindi siya nagbibigay nga. Hanggang sa hindi na ako kinakausap ng mga inaanak ko kasi hindi ako nagbibigay sa Pasko eh. Pero all year round available ako na pag hiningan mo ng tulong. Sige, tulungan kita. Pero yung tipong kakausapin mo lang ako pag may kailangan ka. Ganyan. Tapos pag Pasko lang, ganyan yung hindi ka man lang kakumustahin ka na during Pasko lang. Na wala naman pwede mo naman akong kamustahin ng ibang kaya maghaha ka man lang sa post ko, wala eh. Tsaka kaya mas na-appreciate ko yung yung isa kong, actually hindi ko nga siya inaanak. Tulad ng kwento ko sa ibang episode namin, hindi namin siya inaanak. Pinsan namin siya. Although sobrang matanda na kasi kami nung pinanganak siya. Kumbaga sobrang layo ng age gap. And na-appreciate ko siya kasi parang hindi siya namasko sa akin eh. Basically humingi siya ng tulong sa akin na ninang kasi parang sabi niya sa akin, yung raketa ko kasi wala nang net, ganyan. Wala nang ganun, yung net wala nang string pala. Wala nang string yung raketa ko, baka ipapare-string ko sana, ganyan. Kaya lang naiya ako sa'yo kasi hindi pa Pasko, sabi niya ganun. Hindi pa Pasko? Hindi, sige, sige, ipare-string natin, magkano ba? Mas na-appreciate ko yung ganun, hindi yung, yung tulad niyan, yung mag-message ka sa akin na Merry Christmas, pero yung hidden agenda mo talaga ay humingi ng pamasko sa akin. Kung may kailangan ka, sabihin mo na lang. Kung kaya ko na maibigay, bibigay ko sa'yo. Pero kung hindi ko naman carry bells na, kasi baka hingan ako ng tuition nung isa pero hindi ko naman carry, sasabihin ko naman na, or hindi lang kasi din financial di ba? Sa culture kasi natin, di ba? Parang pag ninang ka, yun lagi yung role mo. Yun na lang yung naging role mo, yung naging essence mo as ninang na hindi naman talaga dapat, di ba? Kasi yun nga, ang sinumpaan mong tungkulin dyan is maging pangalawang magulang. So, you have yung role mo is to guide them, to be better, to be good people, di ba? True. And we can offer so much. Yeah. So much guidance, so much wisdom, ganyan. Kaso ang mas bet nga nila yung pera. Understandable. Okay, gets. Pero mas, yun nga, sabi ko nga, parang mas okay sa akin na hingan mo na lang ako ng something na kailangan mo.
versus I'd be hingan mo willing ako to ng help naman. versus Pero- hingan mo ako ng pera. O yung hinga ng pera na pang birthday, pang luho, ganyan. Kung kailangan mo sa school, no problem eh. Oo. Kailangan mo sa project, ganyan. Tapos wala. Ako talaga can't relate kasi hindi talaga ako namimigay. Hindi ako ganong klaseng Oo. ninang. So, wag niyo na akong kunin, ninang. Ganyan. Wag niyo na akong kunin. Dahil wala talagang mahihitang aginaldo sa akin yung mga anak niyo. Ang mahihita nila sa akin ay kung grade 6 na sila, hindi nila maintindihan yung ganito sa English, yan, papaliwanag ko yan, tuturuan ko yan. Yes. Nahihirapan sila sa school, pag sa high school din nahihirapan sila sa ganitong subject, tuturuan ko yan. Or bukod doon, kung hindi, kunyari, kung gusto lang nila ng someone na makikinig sa kanila. Takot kayo magsabi sa nanay Oo. nyo ng mga concerns nyo, makikinig ako. Oo. Yan, Diba? bibigyan ko kayo ng advice kung gusto nyo makikinig lang ako. Gusto nyo, bibigyan namin kayo ng tips kung paano magtago ng test paper Ganyan. na bagsak. Pwede rin naman. Magtago ng report card na bagsak. Oo. Kami muna yung pipirma sa report card na bagsak. Wag ganon. Mali yun. Encourage pa ng forgery. Mali yun. So, ayun. Kumbaga, hindi lang... Yeah, ang point namin dito is we can offer so much as so godparents. much. So much more than money. And I Okay? guess for the parents as well. Kasi baka naman feeling din ng mga inaanak is they're in the wrong. Hindi naman ganun yung sinasabi namin. Di ba nga magulang nyo ang wrong? Ang sinasabi lang namin is, ako, personal ko to mas okay sa akin na hingan mo ako ng bagay. Or sabihin mo sa akin kung ano yung kailangan mo. Bibigay. Versus money. Well, pwede ko ibigay sa'yo yung money if that's something, kunyari, yun nga yung ginawa namin ni Mata. At ito kasi yung gagawin ko. Okay, sige, magkano yan? Sige, babayaran ko. Okay, ito, magpa-restring ka na. Tapos, yun, mas okay sa akin versus yung Merry Christmas po, pamasko. Ayun. Imbis na, kumbaga sabihin mo sa akin kung saan mo gagamitin sana. Para alam ko, di ba? Okay. Sabi ko pa nga dun sa, isa ko inaanak, next year, kung hindi umabot ng 4 na beses mo kung kinamusta sa taon, at yung grade mo ay hindi umabot ng ganito, wala kang pamasko sa akin. Kasi, grabe naman yun. Kinamusta mo lang ako. Yeah. Tas Kasi hindi pa genuine yung kamusta mo. Oo, Kasi may ang hidden agenda, di ba? May agenda nga. Di ba? So, ayun. And dun din sa mga sa mga magulang din, please don't expect your mga ninangs na kumbaga yung ni-require mo sila. Kumbaga thank you na lang din kung meron maibibigay. Pero kung wala, okay lang din. Actually, meron akong na-attendan na binyag na sobrang nabilib ako dun sa parents na yun kasi ang sabi niya during yung speech niya is sa mga ninong and ninang na kinuha namin, hindi namin ine-expect sa inyo na bigyan yung anak namin ng pamasko during Pasko or magregalo during birthday niya. Ang gusto namin is sana pag nawala kami, nandyan kayo. Bakit ako naiiyak? Sana pag nawala, if ever man mawala kami, nandyan kayo para suportahan yung anak namin. Ganun dapat. Which is the true role of the godparents. Oo, Ganyan. na-appreciate ko talaga yun. Talagang back up sila ng mga magulang. Talaga dapat. True. Ganun. Kaya siguro din sa mga Western cultures, sobrang pili nila magpumili. Yung sobrang pinag-isipan yung pipiliin na ninong at ninang. Yung talagang sure sila na kapag kung may mangyari man sa kanila, hindi magsasuffer yung bata. Correct. Yun. Ganun yan talaga Oo, siya. hot take yan guys kasi grabe na ngayon. Kasi Iba grabe na. talaga. Hindi ko talaga kaya yung mga ganap. Isa yan sa mga ganap na hindi ko kinaya nung Pasko. Although wala naman nag-attempt sa akin na lumapit kasi alam nga nilang bubugahan ko sila ng apoy. Ayan. So, okay lang sa akin magdinang. Kung ano naman talaga. Kung talagang nakikita nyo yung value ko as a second parent to your kid. Ganyan. Pero kung ang intention nyo lang is ATM, ang advice ko sa inyo parents, magtrabaho kayo. 'Di ba? Kaya namin sinasabi to na kaya nyo yung share ni Paula kanina
na meron siyang requirement, kailangan more than 4 times mo kinamusta throughout the year at yung grade mo merong ganito. Do you know why? Because she's teaching that kid that everything in life has to be earned. Correct. Diba? Hindi pwedeng, pamasko po, tapos may pera ka na, hindi pwede yun. That's not how the real world works, kids. So, Flaming hot chicks. Flaming hot chicks Flaming talaga. hot talaga. Nakikita mo ba, bubuga na ako na umuusok na ilong ko eh. Yan May talaga fire yun. emoji yung mata eh. Oh, diba? So, ayan, isa yan sa mga hot take na talaga ito yung I think yun yung pinaka-hot sa mga pag-uusapan. I guess, natin. alam mo, mas okay nga yan kung kasi 'di ba sabi nga natin, kapag mga preteens, yung hindi na sila namamasko. Oo, kasi may hiya na yan eh. May hiya na yan. Pero feeling ko kung you're very upfront about what you need sa mga ninang mo. Pwede, make sense sa akin. Like for example, kung like sila na yan mga teenager na yan. Pero pag sinabihan mo, nanang ito kasi yung kailangan ko kasi ito yung ganito, ganyan. Okay, maintindihan ko. Sige, bigyan kita ng Kung kailangan nyo naman, kailangan why not? nyo naman. At kaya naming ibigay, why not? Yeah. Tsaka mas yun nga, sabi ko nga, mas na-appreciate ko pag sinasabi mo sa akin kung saan mo dinadala yung pera. Or at saka mas appreciated din kung dun sa bata mismo galing, hindi yung pasabi. True. Ayoko nung isa pa yun sa mga ayaw ko. Yung inaanak mo kasi ganito. Oo. O bakit hindi yung bata yung kumakausap sa akin? Oo, tsaka magsabi kayo. Tsaka sasabihin naman namin kung hindi ganon, kung sobrang mahal, kumbaga. Kung out of range out of budget, Oo. basically. So yun, tsaka yung mga batang yan, nakakaintindi na yung mga yan. Kasi tulad niyan, sasabihin mo lang sa kanila, ito lang, sorry, kasi marami binabayaran si Nang ni ganito. Mag-gets naman nila yan. And baka nga, mas kayo pa yung nag-hold ng grudge sa amin kaysa yung sa mga anak nyo. True. Diba? Truly yan. Kaka-lurks talaga. Kaya kadugtong yan ng ng isa ko pang hot take. Which is? Ang hot take ko ay, hindi lahat ng kamag-anak mo dapat invited sa lahat ng celebration ng buhay mo. Ay! Yes! Yan. Okay. Very, very hot nga yan. Very flaming hot chicks yan. Siyempre, ang number one dito, for example, wedding. Wedding, yeah. Hindi ko alam, parang word sa lahat ng kamag-anak na dapat invited sila pag ganun. And sa akin, hindi. Hindi. Parang hindi requirement, kumbaga, na lahat ng kamag-anak mo nandun. Ako, sa akin, ang importante sa akin is, kasi pwede rin naman kasing mga kamag-anak at hindi lang immediate family eh. So, pero pili lang. Oo, yung talagang alam mo na, happy silang maging part nung wedding ceremony, mo. At hindi lang yung eat and run, tas magsasharon pa ng handa. Eat and run, Sharon, tas nilait pa yung handa sa Facebook. Oo, tapos sinabi pa na maalat yung matabang yung handa. Maputla yung spaghetti. Maputla yung spaghetti. Diba? Ayun, hindi. At sa din parang gusto ko rin sanang sabihin to sa lahat ng din, kamag-anak na, don't feel bad kung hindi ka invited sa mga ganon. Siguro maging masaya ka na lang kasi talaga para sa kanila, para dun sa mga kamag-anak mo na nag-celebrate ng gano'n at hindi ka invited. Kasi you can be happy for people without being there physically dun sa ganap. True. Diba? Parang, True. Kasi meron pa yan yung, hindi nga ako invited sa mo eh. Hindi nga ako invited sa gano'n. Oo, hindi ka invited. Oo. True, hindi ka invited. Exactly, kasi ganyan ugali exactly. mo. Diba? Hindi sa lahat ng celebration kailangan nandun yung buong angkan mo. Kasi number one, hindi naman, siguro kung meron kang pangpakain ng ganung kadami at pangbayad ng venue na kaya mag-accommodate ang buong angkan mo, okay, sige, go, why not? Pero ang sa akin lang is hindi yun requirement, kumbaga. Sa akin nga, kung pwede lang na ipagkinasal ako, ang nandun lang ay isang witness, okay na ako dun. True. Kami nga immediate family, hindi kami kasama, isang witness lang. Diba? Kasi ang ko doon, kasi 'di ba yung wedding is between you and your mapapangasawa. Your spouse. And
kumbaga, nandun yung family mo to celebrate with you. Mhm. 'Di ba? Eh di mag-celebrate na lang kayo sa ibang ano, Sa ibang lugar. sa But ibang lugar. in the sa- ceremony itself, 'di ba, to preserve the solemnity din Oo. kasi talaga. Or siguro it all boils down din to preference, pero hindi siya requirement. Hindi siya requirement. Kasi ang requirement nga lang talaga ay witness eh. Witness lang. Yun lang ang requirement, 'di ba? May ninong-ninang ba requirement? Wala. So witness lang talaga Wala. pag wedding. Kasi 'di ba pag ninong-ninang is sponsor, ini-sponsor nila yung some parts of the wedding. Okay. So, So pag wedding, as in wedding ceremony lang talaga, witness lang. Witness Isa. lang. Yung taga-kabit ng cord, yung taga-sindi ng kandila. So, Tig-isa pair? kayo. Oo. tig-isa kayo. Okay. So pair, okay. Oo, tig-isa kayong witness. Tapos, So kumbaga syempre, isang best man lang tsaka isang maid of honor oo, lang. oo, kahit nga di mo kakilala eh. Basta meron lang mag-witness nung kasal nyo. Na, I think sa civil ganun din eh. Yung isang witness lang. Kung pwede na ganun, and kung pwede lang na walang masasaktang tao, I mean, kasi for sure merong masasaktan na, di kasi kami invited. Pero kasi yung feelings of nasasaktan na yun, problema nila yun. Oo. Diba? True. Problemahin mo pa yung nasasaktan, feelings nila yun. Oo. Diba? Eh yun, hindi kaya parang tuloy yung mga tao, obligadong mag-invite ng madami. Isipin nyo na lang guys na yung ganong klaseng event sa buhay ng isang tao, mahal yun. First of all, mahal yun. Kahit pa sabihin yung intimate wedding lang, kahit simpleng wedding lang, maglalabas pa rin sila ng pera. At hindi porket hindi kayo na-invite, ibig sabihin, wala na kayong place sa buhay ng mga taong yun. Sadyang, pwedeng hindi lang talaga kayo kinaya ng budget, ganyan. Sadyang, o baka meron lang silang gustong setup na gusto nila, ito lang yung mga taong i-entertain nila during the reception or during the event. Mga ganun. Kasi intindihin nyo, tao din sila, napapagod yan, diba? Parang, kung gusto nilang i-limit yung interactions para ma-preserve nga na yung saya, ganyan, solemnity, ganun. Para maganda yung paggawa ng core memories, nasa sa kanila yun. It's not because you're a bad person or talagang gusto lang talaga nilang sarilinin yung event gusto na yun ng buhay nila. True. And there's nothing wrong with that. And huwag nyo na kasing isumbat. Sumbat nyo pa eh. True. Susumbat pa kayo na para bang kayo yung nagbayad ng plato nyo dun sa catering. Hindi naman ganun yun. Kung masama loob nyo, sarilihin nyo na lang. Oo, tsaka yun nga, maging masaya na lang kayo. And hindi naman kailangan nandun kayo din sa event para kasi parang parang wala na, tinanim nyo na yung sama ng loob na yun na hindi kayo na-invite doon sa sa kasal. Tsaka basta sa lahat ng sa lahat ng event sa buhay. Pero very major kasi yung kasal eh. Yun kasal. Lagi yung lang, na minsan pa nga yung dyan yung nag-over budget kasi ang dami-daming ad ng mga kamag-anak, mga friends, ganyan. Kasi you feel like sasama yung loob nila sa'yo kung hindi. And I think that's another hot take. Na hindi ikaw yung bride or groom, pero ikaw yung malakas mag-invite ng bisita. Alam mo, totoo, pangit ng ugali nyo. Pangit ng ugali nyo talaga. Hindi maganda yun, guys. Hindi kayo okay ka banding. I mean, unless you're paying for the wedding, go. Pwede naman siguro. Go, mag-invite ka. Pero kung bisita ka lang din, tapos kung maka plus 10 ka, bongga. Plus 10, grabe. Plus 10 yung yung bit-bit mo. Rally ba? Rally ba yung pupuntahan nyo doon? Ba yun? Networking ba? Networking? Padamihan? May magbobomba doon? Anong bomba yun? Business opportunity meeting. May magbobomba doon? Wala naman. Nakaka-lurks talaga. Okay, next. Anong next hot take mo? Nag-iisip. Ako kasi nailabas ko na lahat dun sa ninong-ninang Yun talaga yung pinakamalalang hot take mo. Pinakamalalang hot take ko yun. Ako, ang next ko na hot take ay... Ano ba yung next ko na hot take? Nakalimutan ko na rin. Wait lang, let me refer to my kodigo. Kasi kasi tumatanda na tayo. Hindi na tayo... ayan. Okay. Yung next ko na hot take ay... Yung first sahod dapat binibigay sa parents. Full. Saan galing yan? Hindi ba ganun? Well, sa akin hindi
Nagbigay lang ako ng partial. Expectation is yung buong sahod mo, first na sahod mo is ibibigay mo sa parents mo. Yung sa'yo ba? Or sa namin, hindi. Hindi ko binigay. Kasi nga hot take ko yan eh. Okay. Hot take ko yan. Number 1, siya naman yung nag-decide na ilabas ako dito sa mundo. Number 1. So, kumbaga, responsibilidad ng lahat ng parents na alagaan yung anak nila, put them through school para ma-set up sila sa buhay nila, sa job nila for the rest of their lives. Kumbaga, responsibilidad ng lahat ng magulang yun. Hindi siya utang, guys. Oo, hindi siya utang. Kasi sila naman yung nag-decide na wala ka naman doon, wala ka pang sa existence nung nag-decide sila na gumawa ng bata. So, yun, number 1. And then, second, pinaghirapan ko yun eh. True. Ako naman yung pumasok eh. True. Ako naman yung pumasok doon. Although, ang akin lang is hindi dapat lahat binibigay yung first sahod mo as in full ibibigay mo sa parents mo or sa mommy mo or sa daddy mo. Kasi number 1, pag binigay mo, anong pamasahe mo na? True. Paano ka sa next cut-off? Until next sahod mo, di ba? Paano ka kakain sa office kung lahat ng sahod mo is binigay mo na sa parents mo? Eh di ang ending nun, binigyan ka lang din nila ng allowance. Di ba? So yun, ang sa akin lang is, number 1, hindi siya requirement nga. And then, siguro sa akin, out of, lang din, siguro gratitude nga, yung, hindi kasi utang na loob eh, yung talagang thankful ka lang talaga na they put you through school, na nakuha mo yung job na yun dahil pinalagaan ka nila, pinakita ka nila ng ayos, nakapag-aral ka. Siguro, okay na yung nilibre mo sila ng pagkain. Okay na yun. Okay na yung ganun. Although sa akin kasi, hindi ko naramdaman kasi na sinumbat yun sa akin ever ni mama. Kasi wala namang ganung bone si mama sa katawan na hindi siya for the sumbat. For the sumbat. Wala siyang ganon sa katawan. Pero, yung sa around me lang, yung nakita ko around me na parang ine-expect pa ng magulang nila na ikaw yung mag-alaga sa akin. Alagaan mo kasi inalagaan kita. Talaga ba? So, ka ba? Nag-anak ka ba ng sa'yo? Nag-anak ka ba dahil kailangan mo ng piggy bank? Hindi naman ganun. And, I think rin yan eh, parang toxic culture ng mga Pilipino yan. Although, hindi ko alam kung buong Pilipinas ba. Or basta toxic culture yung gano'n eh. In general na, you parang ginagawa mong investment yung anak mo. Bata, yung anak mo. Na imbis na parang nabuhay ka kasi gusto mong bumuhay ng ibang buhay. Basically, na hindi mo ina-expect na okay, paglaki nito, pag-aaralin ko to, didiktahin ko siyang mag-med school para maging okay yung buhay ko for the rest of my life. Hindi ganun. Siguro yung generation natin, yung sa generation natin na parents, siguro ganun, most of the parents ganun. Kasi ngayon yung mga millennial parents hindi na. Kasi nandyan na yung mga may investment, may retirement fund and all that. So, at saka doon na talaga na nag-decide I think sa generation natin, doon na nag-decide to break that cycle. Yeah. Na hindi dapat ganito. Hindi dapat ganun. At saka yun nga, napipilitan din kasi yung mga anak na imbis na they set up yung buhay nila for their own, hindi, nakukulong sila dun sa hindi, kailangan ko kasing suportahan yung family. Kaya nakakasad na merong mga dreams na hindi na-achieve dahil dun. True. 'Di ba? And sobrang swerte lang talaga na hindi ganun si mama. True. Kahit na hindi siya someone na may retirement fund, ganon. Ako personally, it's just dahil lang talagang sobrang grateful ako kay mama sa pinagdaanan niya. Kaya parang willing akong ibigay yung lahat ng kailangan niya. Hindi out of utang na loob ko kasi sa kanya. Hindi ganun eh, kasi inialaglag nga niya ako eh. hanggang ngayon, hindi siya yung nagsusumbat sa akin, ako yung nagsusumbat sa kanya na, kasi pag sinasabi, binuhat kita ng 9 months sa sa tiyan ko, ganyan, di ba yung normal na mga nanay. Sa amin, hindi umuubra yung ganong argument. Sabi ko, mama, di ba nilaglag mo ako 3 times? Di ba, tapos na, talo na siya dun sa ganong argument. Pero yun, hindi ko, yung first na sahod ko, nung nakuha ko siya,
nilibre ko lang si mama. Ako, Kain lang sa labas. Ako tanda ako nagbigay ako, pero hindi buo. Nagbigay ako, pero hindi yung buo. Hindi ko binigay sa kanya. Siyempre, binigay ko yung pambayad ng bills. Pero hindi ko binigay sa kanya na yung bigay talaga. Pero kumain lang kami. Kumain lang sa labas. Nang masarap. Ganun. Out of, okay, sige, ito yung first hard-earned money ko na kaya ko magbayad ng restaurant na ako, tas ikaw tas kakain tayong dalawa. So, ayun, hot take yun na hindi yun requirement, guys. And generally, hindi rin requirement na magpakakuba kayo sa trabaho para suportahan yung pamilyang binuo ng parents nyo. Kasi parents nyo naman yung nag-decide na mag-anak ng maraming anak, kung marami man kayo, or ilabas ka sa mundong ito. Kumbaga, dapat, nung time na nag-decide sila, alam din nila na in the future is dapat meron siyang safety net na hindi forever kaya akong suportahan ng anak ko dahil in the future, yung anak ko gagawa din ng sariling pamilya niya and magde-decide din siya for sarili niyang buhay. So yun, yun yung toxic Filipino culture yun kasi na yun nga, pag mag-support ka ng family and hindi siya out of dahil gusto mo suportahan yung family. It's out of obligation. Out of inuobliga ka kasi. Nga ganun na kaya nagugulat ako na, kasi ngayon nga, parang, sa atin kasi, parang, sinasabi ko lang to out of, kung ano yung nakikita ko sa labas, hindi talaga personal experience. Can't relate talaga yun siya. Kasi, pero, yung empathy kasi, you empathize with those who are obligated eh. Yeah. Kasi ikaw, bilang empleyado, alam mo kung gaano kahirap magtrabaho, alam mo kung gaano kahirap kumita ng pera. Paano pa pag yung kinikita mong pera hindi sa'yo? 'Di ba? Hindi mo na-enjoy. Hindi mo na-enjoy kasi napupunta sa pamilya. Oo, granted nandun na tayo, pamilya 'yan. But ang kasi dito, ang kailangan kasing how do you call this, unlearn ba? Ang kailangan kasing i-break. I think break is better. Ang kailangan kasing i-break dito sa cycle is yung aasahan mo yung anak mo na buhayin ka in the future. Because as a parent, you should have known this by now, people. Once you become a parent, your life is no longer yours. 'Di ba? Yan ang kaya reluctant ako maging parent kasi naiintindihan ko pag naging parent ako, my life is no longer about myself. True. 'Di ba? Kung maging parent ka, piliin mo 'yan na tanggapin mo na simula sa araw na maging parent ka, accountable ka na sa buhay nitong isang taon to. At accountable ka sa buhay ng tao na yan hanggang sa maging self-sufficient siya para mabuhay siya mag-isa. But that choice still belongs to that person, your child. If he or she will choose to to pay back, to give back to you lahat ng mga ibinigay mo sa kanya. But that would be out of the goodness of his or her heart na. Ganyan. 'Di ba? Parang na siya kung gusto niya magpakita ng gratitude sa'yo, naging mabuti ka namang magulang, naging mabuti kang provider. Yes, talagang tutulungan ka yan sa But you have to be aware na dadating ka sa point na you have to fend for yourself again. Na ganun nga. Kaya, 'di ba, masisisi nyo ba yung mga millennials na katulad ko na reluctant kami magpamilya? Alam mo, diba? Yan? Tested, proven and tested. Tama ba yun? Parang, siya, based on study. Based on study. Pero, ang tawag dyan, basta merong social experiment or parang, basta merong study na ginawa or parang survey kung bakit yung mas matanda yung mga millennial parents kumbaga compared dun sa mga parents natin dati. Like mas around mature. 30 plus sila nag-aanak. So parang kasi ang isa sa mga kino-consider nila is kailangan ko munang i-set up yung buhay ko until mag-retire ako bago ako mag-anak. True. So, kumbaga, that's responsible parenting. Yun, 'di ba? Kasi doon tayo pinalaki Doon tayo na mulat. Doon tayo namulat where okay, basta may anak na ako, siya na yung mag-fend for me. Ganon yung in-instill sa amin. Kaya as someone na ganon, gusto namin na hindi ko yun gagawin sa anak ko. Ganon yung isa sa mga reason kung bakit minsan nga altogether hindi na nag-aanak. Kasi 'di ba ayaw na nilang yung ganong cycle.
na kaya ako talagang gusto ko anak ko aso lang eh. Aso lang kasi yun talagang dog food at treats lang, 'di ba? Okay Hindi na. mo kailangan paaralin. Diba, hindi mo kailangan ipag-college, 'di ba? So ayun, kaya yun yung isa sa mga din na yung mga inuobliga na mga anak Mm. na yun nga na parang pagod na pagod tuloy sila na hindi na nila na-enjoy yung prime years nila Yes. na Yun ang masakit dun eh. Kasi Mm. you only got one prime. 'Di ba? Sa buhay mo na optimum optimum health, optimum earning potential, 'di ba? Oo. Kasi pag aminin natin na lang tayo sa totoo, habang tumatanda ka, less and less Oo. opportunities yan eh. True. Although you can build siguro Mm. something of your own, pero yung health naman doon ang papasok. Oo. Kaya mo na ba yung puyatan, yung late nights, early mornings, ganyan. So you only have one prime, 'di ba, as a Homo sapiens. So ayun, yun yung ako din I empathize. Marami akong friends na ganyan, marami akong kakilala na ganyan na hindi nila ma-enjoy yung mga pera nila kasi napupunta sa family. sila ang nagpapaaral ng mga nakababata nilang kapatid, sila ang nag-aasikaso sa parent, which is well and Although there's nothing wrong with that. Siguro yun nga out of the goodness of their heart and siguro dahil nga lang din sa kagustuhan mo din siguro na ako nakatapos ako, gusto ko yung mga kapatid ko din. Yung mga ganon na mga pero yun lang ang masama dun kasi yung pag inexpect ka. Yung inobliga ka yung obligado ka na. Oo, kasi as someone na siguro magpapaaral ng ganon, nakaka-fulfill din naman siguro yun kung na ikaw na pagtapos mo yung kapatid mo. Out of talagang, okay, sige, gusto ko siyang pag-aralin. Versus yung inobliga ka na, ikaw na, may trabaho ka na kasi ikaw na magpaaral sa mga kapatid mo. So, ayun, yun lang yung, ang hirap i-break nun eh, kasi, talaga ba? Siguro mabibreak lang yan kapag naubos na sila. Okay, medyo medyo meron siyang apocalyptic undertone. Pag naubos na sila, pag napalitan na ng mga millennials, ng bagong generation. Kasi iba na rin yung thinking ng mga millennials ngayon. I think nag-start na yun sa atin, yung breaking the cycle, nag-start na sa mga ka-age namin. Kasi ayun na nga, katulad nung na-mention ni Paula, namulat na kami sa ganun, yung reality ng parenting long term. Yung pag-build ng pamilya mo, ng sarili mong pamilya long term. Hindi lang yung requirement na magparami ng populasyon. Yeah. 'Di ba? Na hindi lang yung para may kasama ka, may anak ka, ganito, may kasama ka sa pagtanda. That's just the tip of the iceberg. Parang marami pang challenges 'yan na hindi lang ewan ko kung bakit, pero siguro hindi lang nila na foresee, no? Kasi it's just parang siguro nung time nila is just the romance of building your own family. Pero ito, nung pumasok na yung mga millennials, yan, kaming mga tito at tita nyo, pumasok na yung reality ng building a family, 'di ba? If you're not Saka na rin ang dami na rin kasing information. Yes, totoo yan na ang information ngayon is easily accessible na. Tsaka kung hindi mo alam, anong ginagawa mo? Like parang, 'di ba? Hindi pa dapat ngayon, na research mo na yan. It's not an excuse anymore. So, kung tanga ka pa rin sa 2026, no? Kasalanan mo yan. Yeah. Naway tamaan ka ng asteroid. Or baka wala kang wifi. Wala kang access sa internet. Pero yun, Diyos ko, hindi ako naniniwala na wala access sa internet, utang na loob. sa bagay, yung pulubi nga may QR code. Diba? Wag kami, guys. True. So, ayan. Kasalanan mo yan. Pag, nga yun? Kasalanan mo yan. Hindi laging may sinasabi si daddy nun na kapag bobo ka, Ito. Hindi sa bobo ang natatandaan ko sinasabi ng dad namin before, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo pag namatay kang mahirap. Parang ang variation na narinig ko is pag namatay kang bobo, kasalanan mo yan. Ay, hindi ka pwede, basta pag namatay kang tanga, kasalanan mo, parang ganun. Kasi pag bobo ka, kaya mong aralin. Pag tanga ka na. Ganun. True. Kasi pag bobo ka, pwede mong aralin Pwede kang mag-research, pwede kang mag-aral. Bobo is not your fault.
tanga kasi it entails may intention ka Oo, na maging uneducated. Or hindi mo ginawa yung kailangan or mong wala kang gawin. effort lang talaga. Wala kang effort to learn. Bobo means you just don't have the knowledge. Oo. 'Di ba? Which is pwede mong i-remedy with studying, ganyan. Pero kung tanga ka at intentional ka sa pagiging tanga, kasalanan mo yun, Oo, be. parang yun nga sinabi. Mm. Grabe, ano lang ako noon era mga 11, 10. Sinabihan ako ng gano'n ng tatay ko. Pero ganun kasi yung tatay namin noon eh. Parang, Pero ano kasi siya, si daddy rin kasi ng champion siya ng education talaga eh. saka walang bullshit sa kanya. Hindi mo siya you can't bullshit your way out of something that you did or you did not do. Hindi mo siya pwedeng paikot-ikutin eh. Ayun, ano pang hot take natin? Time check na ba tayo? Hindi ko na nga alam kung anong oras na to eh. Ewan ko na kay Kuya. Kasi, Nag-1 na ata. Oo, nag-1 na. ala, 1 hour na. Meron ka pa bang Okay. hot take? actually, wala na. Meron yung pang... Wala na eh. Yung Wala. nila daw, nailabas ko na talaga dun sa Oo. ninong-ninang That's issue. the hill you will die on. Okay? That's the In hill summary, I will die on. that's the hill you will die on yung Yung sa ninong-ninang. ninong. Ako, the hill I will die on is the pineapples. Pineapple. Grabe, ang babaw mo ha. Ang babaw. 2 episodes na ako mababaw Wala akong na-share na maganda. Pero ayun, yun ang aming mga hot takes. Very Ayan. controversial. Again, hindi nyo kailangan mag-agree dito. Yes. And kung may natamaan dito, Sa pool. Sa pool. Sa pool, apply cold water. Apply ice to Apply burnt ice to area. burnt area. Correct. Ayun. Tsaka wala naman kaming sinasabi. Sa isip nyo na yan. Kayo na nag-isip niyan na kayo yung pinapatamaan. Pero, again, opinion lang namin to. Nagtago sa ganun eh. Opinion lang to. Nagtago para walang accountability. Kakausap lang natin ng customer ka-accountability ka dapat. Accountability. Pero hindi, dito, parang 70-60% dito is gusto namin kayo i-call out. And 40% Kasi dito. para saan pa ba itong ginagawa namin, di ba? Kung wala kang improvement na magaganap, di ba? True. Kailangan, di ba? You rattle the cage para Okay. ma-agitate yung mga animals na yan. True. So, ang aral dito ay wag niyo siyang kuning ninang. At saka, hindi kayo invited sa kasal ko. Kala mo naman talaga. Hindi naman sa sinasabi ko na wag niyo akong kunin ninang. Wag niyo akong kuning ninang kung ang bet niyo lang ay bibigyan ko ng pera yung mga anak niyo through you pa. As in yung, di ba, gagawin niyo pang, isasangkalan niyo pa yung anak niyo para lang manghingi ng pera sa akin. Kasi, Okay. mga be, hindi ko kayo bibigyan basta-basta ng pera. Dahil ang pera, hindi ko naman yun pinipitas sa puno. Oo, hindi naman kami kasing yaman ng daddy namin. Oo, yung akala nyo, ba ganito-ganito lang kami, pero din kami, papakakuba din kami sa trabaho. Oo, mukha lang kaming pretty. Mukha lang kaming fresh, pero talaga, gutay-gutay kami sa trabaho everyday. Oo, actually. Ganun. Hindi, mga be, hindi ko para bigyan ng pera yung mga anak nyo tuwing Pasko or any other time of the year, but I will help them whenever I can as long as the children, ask for it. Okay? So, turuan nyo yung mga anak nyo makipag-communicate sa mga adults, ganyan, kung paano i-communicate yung mga kailangan nila, ganyan. Kasi kailangan niya ng mga anak nyo pag nasa real world na sila. Pag hindi sila marunong makipag-usap, lalamunin sila ng mga taong nasa paligid nila. Hindi pa rin siya tapos. Sabi, this is the hill I want to die. I will die on. The Talaga. hill she Ayan. will be crucified on. Grabe. Iko-crucify ka ng mga nanay ng mga inaanak mo doon sa hill na yun. Ayun. So, dead ma. As long as matutunan ng mga bata na yan nga, na ang role ng mga ninang ay hindi ATM. Ganyan. So, ayan. So, yan po ang aral natin today. Ang aral natin today ay maging maayos na anak. Maayos na magulang sa mga anak at huwag manghingi sa mga ninang at ninong at mag-order ng Hawaiian pizza. Ayun. Pwede. Pero order tayo Hawaiian pizza. Kakain kami ng masarap. Kasi na-agitate yan siya.
Kailangan niya ng little joy. Kailangan ko ng little joy. Kailangan niya ng little joy. Nung December, Grabe. nung December ko pa kasi talaga tinitimpi itong Grabe. hot take na to. Ay, Grabe, 1 month nag-brew yung ano niya. Yung hot take niya na yon. Pero Pero walang ibang ambag na hot take. wala siyang ibang hot take, yun lang. Pero ayun, very flaming hot ang aming Very flaming hot ang aming chicks. Oo, ang aming takes for January. So, abangan nyo ulit ang February Flaming Hot Chicks. Yes. So, ang aming mga controversial hot takes. nagagawin na namin talaga this year. Yan. So, abangan nyo yan. Every last episode of the month. Correct. I-upload. Yan. Correct. Katulad nito. So, with that, we're ending this episode that we call Flaming Hot Chicks. With that, thank you so much. See you sa next. Bye!